Ay magtungo na sa atin pong mga declarations sa umaga pong ito. Ready? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, Amen. Praise God. Bago ka umupo, pwede mo bang sabihan ng tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Praise the Lord. You may take your seats. At ganun din po sa mga kasama natin sa online, kayo po ay pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, pahusay ng pahusay, because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross, we are all super blessed. Amen. Palakpakan nga natin muli, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, ang theme ng ating pong month of November, because this is the first Sunday of the month of November, katatapos lamang po ng ating series ng Full Blast Obedience. And this month of November is Full Blast Honoring. Wow! Praise the Lord! At naniniwala po ako, natuturuan tayo ng ating Diyos how to really honor Him. Kaya po pag-uusapan natin sa umagang ito, honor the honorable. Honor the honorable. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 30 and 31, therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promise that your house and your father's house would minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Ang sabi po dito ng ating Diyos, those who honor me, I will honor. Tandaan po natin ang title ng ating topic, Honor the Honorable. And to be honorable, we need to learn how to honor God. The moment we honor God, we will become honorable. He Himself, God Himself, will honor us. At mararanasan natin ang honor na nanggagaling sa Panginoon, mararanasan natin sa ating mga buhay, and even godly people around us. Take note of that. Maybe ungodly people, maybe the world cannot recognize the honor that comes from God. But godly people will feel, discern the honor that surrounds your life, the honor that comes from our God. That is why mararanasan din natin that people will begin to honor us. Godly people will begin to honor us. The honor that comes from our God. Dahil ang pangako ng Panginoon, if you honor me, I will honor you. Those who honor me, I will honor. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya napakainam, mga anak ng Diyos, dito sa Christ the Rock Covenant Church International, matutunan natin how to honor God. Because the moment na matutunan natin ito, may apply natin ito sa ating mga buhay,
tayong lahat ay magiging honorable. The word honor and honoring were mentioned 355 times in the entire Bible. From the Old Testament going to the New Testament, napakadaming beses po niyan na nabanggit. Meaning, honoring is big deal to God. Honoring is important to God. Amen. Kaya't napakainam na matutunan ng mga anak ng Diyos how to honor God. In the New Testament, the word honor means to esteem or hold in great respect or to ascribe a high price on someone to the point that we give them preference over our own life. Ito pala ang ibig sabihin ng honoring. Lalong-lalo na po if we are talking about the New Testament. Na pag sinabi pa lang honoring, ito ay pagkilala, ito ay mataas na paggalang, ito ay mataas na pagrespeto sa isang tao at may mga pagkakataon pa na higit pa para sa ating pangsarili. At lalong-lalo na, kaya nga may mga pagkakataon na if we honor someone, may mga pagkakataon na inuuna pa natin siya kaysa sa ating sariling kapakanan o pangangailangan. Yan po ang tinatawag na honoring. The more when we are talking about honoring our God. Honoring God is that something we do as Christians out of a sense of duty or to gain His favor. Parang last month, pinag-uusapan natin ang full blast obedience. Ang obedience dapat ay hindi obedience out of obligation. Ang obedience, I'm not saying that obligation is bad. Hindi po masama na kilalanin natin na bilang mga responsible sons and daughters of the kingdom, alam natin na may mga obligations tayo sa ating Diyos. Can I hear your amen? At maging sa buhay natin, kung ikaw ay nagtatrabaho, sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, ay meron kang obligation. Amen? Kung ikaw ay pamilyadong tao, if you are a husband, a wife, if you are a parent, you know that you have an obligation. At maging sa pamilya, kung ikaw ay anak, meron ka ding obligasyon. Hindi pwedeng wala kang counterpart, wala kang bahagi sa pamilya. Lahat tayo ay may mga obligasyon. Maging sa ating bansang Pilipinas, as citizen of this nation, meron tayong mga obligasyon sa ating bansa. Amen? Kaya nga napakahalaga din na kilalanin natin na dapat tayo ay maging mga mabuting mamamayan ng ating bansang Pilipinas. Hindi palaging tinuturo natin ang ating gobyerno, ang mga namumuno sa ating bansa, panay ang turo natin sa kanila, lalo na because of social media, ang daling magturo. Kaya lang sa tuwing tayo ay nagtuturo, mapapansin ninyo, yung tatlong daliri ay sa iyo nakatuon. Amen. Ang ibig sabihin, meron talaga tayong obligasyon. Kaya nga nakakalungkot na panay ang turo natin. Yes, of course, ang mga namumuno sa atin, meron din silang obligasyon. Pero kinakailangan kilalanin din natin ang ating obligasyon bilang mga Filipino citizen. Na nakakalungkot na makikita na may mga tao pagkatapos kumain ng candy o ng mga chewing gum, ay yung mga balat ng candies or chewing gum ay itatapon na lang kung saan-saan. At may mga pagkakataon pa, makakakita tayo ng mga kababayan natin na naninigarilyo. Actually, meron ng batas ng pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Subalit makakakita pa rin tayo ng mga kababayan natin na naninigarilyo, walang pakialam,
And nakakalungkot na hindi na i-implement ang batas. Pero hindi lang yon. Hindi lang yan nagke-create ng pollution because of the smoke, pero yung, anong tawag dun sa, ng sigarilyo? Hindi, yung tira, anong tawag dun? Upos ng sigarilyo ay itatapon na lang kung saan-saan. No? At meron pang art kung paano itapon. Hindi basta tinatap, pinipitik yan ng mahusay. No? At makikita mo yung upos na umiikot. Meron pang art. Hindi kinikilala yung kanilang obligasyon. Nung kami po ay pinalad ni Rebsel, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, kami po ay nakarating sa the land of the rising sun, Japan. At alam niyo po, nung ako ay nakarating noon sa Singapore, I was impressed kung gaano kalinis ang Singapore. Pagka nga lumabas ka ng airport ng Singapore, ng Changi Airport, hindi mo alam na nasa labas ka na ng Changi Airport. Kasi kung gaano kalinis sa loob, ganun pa rin kalinis sa labas ng airport. Pero nung napunta ako ng Japan, napakalinis po ng Japan. At nung kami ay kumakain sa labas, kung may binili kami ng pagkain, at itatapon na namin ang mga balat ng aming pinagkainan, wala kaming makitang basurahan. It's amazing. It's amazing. Wala kaming makitang basurahan na pwede mong pagtapunan sa labas. Wala. Pero wala ding mga kalat. Ang mga tao doon sa Japan, yung kanilang kalat, ibabag nila. Ibubulsa nila at itatapon nila kapag sila ay umuwi na sa kanya-kanya nilang tahanan. Kinakailangan na malaman din natin na meron tayong obligasyon. But when we are talking about obeying God, it's not just out of obligation. When we are talking about obeying God, it's not just all about fear. Dapat tayo ay sumusunod sa Panginoon, not out of obligation, not out of fear, but we must obey God out of love. Can I hear your amen? Bakit ko po sinasabi yan? Kasi nandito na tayo sa full blast honoring. At pagdating sa honoring, we honor God not out of duty or to gain His favor. Hindi lamang para makuha natin ang pabor ng Diyos, may makuha tayo sa Panginoon. Parang empleyado sa loob ng opisina na mabait lang, masipag lang kapag nakaharap ang kanyang boss, ang kanyang supervisor. That is not honoring. Pero pag talikod ng boss, he will spend most of his time in front of his or her cellphone, o pagtalikod ng boss ay magme-make face at kung ano-ano ang mga negatibong salita na pag-uusapan nila patungkol sa kanilang boss. It's not honoring. And the same with our God. We honor Him not out of obligation or because we want something from Him. We want His favor. No! Honoring is a daily expression towards the one who loved us when we were still sinners. He died for us. Kinikilala natin na ang Diyos na ito, na ating itinataas, na ating iginagalang, na ating ino-honor, una sa lahat, meron siyang ginawa para sa atin. He gave Himself. He sacrificed His life for us. Hindi dahil kailangan niya tayo, pero mahal niya tayo. Amen? Alam niyo kasi tayong mga tao, may mga ginagawa tayong mga sacrifices, pero sa totoo lang, ginagawa natin ang mga sacrifices na yan kasi alam natin na may ganansya tayo pagdating ng panahon. Amen? Amen?
Katulad ng mga magsasaka, mga farmers na nagtatanim, nagsasakripisyo, pero ang totoo, meron din niyang inaasahan na ganansya na one day sila ay aani. Hindi po yan masama. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero pagdating sa ating pagsamba, pagkilala sa ating Diyos, it's not out of obligation to gain favor, pero alam natin, una sa lahat, may ginawa na sa atin ang ating Diyos. Napakalaki ng utang na loob natin sa ating Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Amen. Pwede bang palakpakan natin? Palakpak ng honoring para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! God loved us before we loved Him. By sacrificing His only Son, our Lord Jesus Christ, for us. Without His sacrifice on the cross, we would still be held spiritually captive by our own sins and be destined to spend eternity in damnation under the will of Satan. Kung hindi dahil sa pagmamahal ng ating Diyos, tayong mga nagkasala, magmula kay Adan at si Eva, dumaloy ang kasalanan, dumaloy ang kamatayan, tayong lahat ay patungo sa kapahamakan. But because of that unconditional love, amazing love of our God toward us, hindi niya tayo kailangan. Kahit wala tayo, siya ay Diyos pa rin. Amen. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Diyos, He sacrificed Himself upang tayo na mga kumikilala sa Kanya, nanampalataya, ay maranasan ang buhay na walang hanggan. How can you not honor this God? Amen. But despite the ultimate sacrifice God made in giving up His only Son for us, mankind in general has failed to honor God with the respect and high regard that He deserves. Nakakalungkot lamang po na sa kabila ng lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa lahi ng tao, from the very beginning, He created man, He created the world, He provided everything for us to survive. Lahat ay mula sa Diyos. Nagkasala ang tao, nagrebelde ang tao, inabot pa rin ng Diyos ang sangkatauhan. The second person of the Godhead became human, namatay para bayaran ang ating kaparusahan ng ating mga kasalanan. Subalit, sa kabuuan, ay napakalaki ng pagkukulang ng tao upang maibigay sa Diyos ang pagkilala na nararapat sa Kanya. We are talking about honoring, mga kapatid sa Panginoon. Na sa panahon natin ngayon, parang napakadali na lamang ng dishonoring. Parang it's so easy to dishonor someone. It's so easy to dishonor God. Parang walang takot ng tao. Lalong-lalo na dahil sa social media, parang andaling i-dishonor ng tao. Nakakita na ba kayo ng ganon? Mga taong ang tatapang sa social media. Talagang kung ano-ano ang sasabihin patungkol sa'yo, pero pag nakasalubong mo na, hindi makatingin, nakayuko. Pero ang daling mag-dishonor ng mga tao. Ang daling makatanggap tayo ng mga negative comments, mga negative things from people, and ang daling paniwalaan, at ang daling ikalat din sa buong mundo. Parang dishonoring is rampant. That is why I believe na itong topic natin na ito for the month of November, it's high time for us to learn how to honor. Alam nyo, isang napansin ko din sa mga Japanese, marami sa kanila, they don't know God. Marami sa kanila, they don't believe God. Pero meron silang isang quality na very obvious.
Japanese people, lalo na po kung may mga nakikinig sa atin ngayon na mga nasa Japan, Ohayo gozaimasu, no? Isa pong karakteristik ng mga Japanese, sila ay mga honorer. They're so courteous. They value word of honor. They value honoring. Ganun po sila. And no wonder, because of this principle, ay may mga tagumpay na nararanasan sila sa kanilang mga buhay. So, maging sa Old Testament, makikita natin na ang tao, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, sa kabila ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa tao, nandoon pa rin ang dishonoring. Isa pong example, sa Exodus chapter 32, ang mga Israelita, iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt for 400 years, pinamalas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ang pinakamakapangyarihang bansa nung panahon na yon, ang bansang Egypt. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang pagmamahal sa Israel. Subalit nung sila ay nakalaya na sa wilderness at si Moses ay umakyat sa bundok, nakipagniig sa Diyos, meron siyang meeting sa Panginoon for 40 days, nandoon siya sa bundok, nakikipag-usap sa Diyos. Ito po ang nangyari, ang sabi dito sa verse 1, when the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us." Can you imagine that? Matapos ng napakadaming kabutihan ng Diyos, sila ay alipin sa Egypt, pinalaya sila ng Diyos, pinamalas ng mabuting Diyos ang kanyang kapangyarihan, at kahit na sila ay nasa wilderness, nandun pa rin ang kabutihan ng Panginoon. Nandun pa rin ang provisions ni God. Nawala lang yung leader nila ng 40 days. Actually, hindi naman talagang nawala. Alam nila na nakikipagniig sa Diyos. Parang pastor na nag-mission for 40 days. Pagbalik niya, hindi na siya ang pastor. Nagkagulo na. At nagsimula ang mga tao na ito na sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi, "Come, make us gods who will go before us as for this fellow Moses." Yun na yung tawag nila sa leader nila. "Who brought us up out of Egypt. We don't know what has happened to him." Siguro hindi makapag-send ng message si Moses doon sa taas ng Mount Sinai. Walang signal eh. Walang signal. Walang wifi. Walang data. Kasino ba lang naman mag-antay muna kayo? 40 days lang. Amen. But they dishonor their God. Ang sabi ng Romans chapter 1, verse 21 in the New Testament, "For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened." Even in the New Testament, from the Old Testament to the New Testament, ang tao parang ang dali-daling i-dishonor si God. At magpahanggang ngayon, sa modernong panahon, parang ang daling i-dishonor si God. Parang ang daling ipagpalit ng tao ang Diyos. Sino dito nakaranas ka ng kabutihan sa Panginoon? Can I hear your amen? May mga pagkakataon na may problema tayo, nananalangin tayo, humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Kumilos ang Panginoon, nagpadala ng mga divine connections, nagbuhos ng kanyang provisions, binigyan tayo ng talino, pinagaling sa sakit at karamdaman, nagbigay ang Panginoon, nagpadala ng solusyon sa ating problema. Pero nung maganda na ang sitwasyon ng buhay, nakalimutan na si Lord.
hindi na si Lord priority. Nung may sakit at karamdaman, lumalapit sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Nung nakararanas ng mga spiritual attack, demonic attack, Lord, tulungan mo ako. Nung pinalaya ni Lord, nakalimutan na si Lord. Sabihan mo ka ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. The Lord is teaching us honoring. Amen. At ang honoring na pinag-uusapan natin, hindi ito honoring only during good times. Hindi yan ang honoring. Ang tunay na honoring ay nare-reveal sa mga pagkakataon na tayo ay na-challenge. We will still honor God. What does it mean to honor God? To honor God means first and foremost that you recognize Him as the highest authority in heaven and on earth. Pag sinabi po nating heaven, it's plural. Heaven and on earth, yung kabuuan ng kalangitan, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the highest heaven. He is the one who created the universe, from the largest planet to the tiniest grain of sand, and no person, power, spirit, or force can contend with His greatness and might. Yan ang honoring. When we are talking about honoring God. Wala nang hihigit pa, wala nang tataas pa, dapat walang competition ang Diyos sa buhay natin. Can I hear your amen? Dapat nasa church ka pag linggo. At hindi ko po alam ang dahilan bakit nasa FB Live ka. Pero okay lang yan ngayon. Pero dapat nasa loob ka ng bahay-sambahan ng Diyos. Ito ay pagkilala sa ating Panginoon. May mga pagkakataon matcha-challenge yan. But because you honor God, yun nga yung kahulugan ng honoring eh. Pinapahalagaan, may maraming lalo na when we are talking about God, pinapahalagahan natin siya ng higit pa sa ating sarili. Kasi ginawa yan ng Panginoon. Pinahalagahan niya tayo higit pa sa kanyang sarili. Can you imagine the Almighty God, the Creator of the heavens and the earth, at ang sabi pa ng kanta, the darling of heaven, He was crucified for you and for me. Na hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah! And very quickly, I want to share ways to honor God. Napakarami pong mga kaparaanan, mga kapatid sa Panginoon, kung paano natin pwedeng iparamdam sa ating Diyos ang ating pagkilala, ang ating pagrespeto, ang ating paggalang, ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba sa Kanya. Napakaraming paraan. Subalit sa araw na ito at sa darating na Sunday at sa buong month ng November ay pag-uusapan natin ang honoring. And I just pray that after the month of November, our honoring will level up. Will go to the next level, a higher level. Amen. Okay? Malalaman mo na ang honoring mo nag-level up kasi kapag may mga kasabayan ka, mapapansin mo, iba na. Yung iba, kaya nilang ipagpalit ang Sunday, nasa beach, nasa resort, nasa reunion, nasa party, o nasaan man, ikaw nasa church. Nag-level up na ang honoring mo. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, dapat mag-level up ang honoring. Kasi ang sabi ni Lord, those who honor me, I will honor. At magugulat ka, yung iba na may mga hinahabol-habol
At pinagpapalit ang Diyos kasi merong mga hinahabol. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Honor Him. And all of these things will be added unto you. Amen? So pag-usapan natin, ways to honor God. Number 1, honor God with your lips. Isang paraan upang maibigay natin ang pagkilala sa Diyos, ang parangal, ang pagrespeto, ang paggalang, ang mataas na pagkilala sa Panginoon ay sa pamamagitan ng ating mga bibig. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him, whether in word or in deed. So napakahalaga rin pala sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Be very careful, mga kapatid sa Panginoon, kung anong mga salita ang lumalabas sa ating mga bibig. Hindi lamang sa harap ng mga kapatiran natin, pero kahit na tayo ay nasa harapan ng mga taong, lalo na sa harapan ng mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Na pag tayo ay nasa church, kaya nating magsalita ng mga spiritual language. Hallelujah! Praise the Lord! Shalom, shalom! Pero pag sa harap na tayo ng mga di mananampalataya, kung ano ang language nila, yun na rin yung language natin. At may mga pagkakataon pa, nakikiayon tayo sa mga green jokes, mga bastos na kwentuhan, at maging sa mga chismisan. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid! Sige, sabihan mo, kapatid! Buti na lang hindi ka chismoso. Buti na lang hindi ka chismosa. Tanungin mo nga siya, kapatid! Ano bang latest? At nandyan pa rin, bibigyan ko pa rin ng emphasis, nandyan pa rin ang social media. Na parang ang bilis magkalat ng mga negative or mga false na mga news. We need to honor God with our words, with our lips. Ang sabi ng Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So itong buwan na ito ng November, let us discipline our lives na we will begin to speak positive words. That we will discipline our mouth. Na pag negative, iiwasan na natin, tatanggalin natin ang mga negative words na lalabas sa ating mga bibig. Amen. Pero ang lalabas mga positive. Lalo-lalo na po sa mga magulang na nandito, father, mother, no? Kaya may tendency, kaya sabi ng Biblia, kung ikaw ay magagalit, huwag kang magkasala. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, pwedeng magalit, huwag magkasala. At ang tao pag nagalit, ang unang-unang sumasabog ay ang kanyang pananalita. Bago yan gumawa ng mga aksyon, may lalabas muna dyan sa kanyang mga bibig. And we need to discipline our lives, we need to discipline our mouth, na kapag ka ikaw ay nanggigigil na may sasabihin kang something negative that will hurt someone, pause. Pray. Draw near to God. Diyan natin kailangan ng dunamis power. Hindi lang kapag tayo ay nagdi-deliverance.
Ha? I-deliver muna natin ang ating sarili. Sa mga pagkakataon na tayo ay galit, pwedeng magalit, but we need to discipline our mouth. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na yon. Kung po pwedeng manahimik muna, or be objective. Huwag tayong magpapadala sa bugso ng ating damdamin na may mga masasabi tayo na mahirap at may mga pagkakataon, hindi na natin mababawi. At pwedeng makaapekto sa iba ang mga salitang pwedeng lumabas sa ating mga bibig. It can destroy people. Amen. Ang mga salita din ng tao, pag masyadong negatibo, nagiging open door, nagiging entry point para sa iba. We need to honor God with our lips. Ang sabi pa dito sa Psalm chapter 22, verse 22, I will tell my people what you have done. I will praise you in their assembly. Praise Him, you servants of the Lord. Honor Him. You descendants of Jacob, worship Him, you people of Israel. So, papaanong paraan din to honor God with our lips? Let us testify the goodness of God. Gustong maging pastor niyan, kaya ganyan. Amen? Isang paraan to honor God. Huwag po tayong lahat ng opportunity para makapagpatotoo. Grab it. Amen. Pag nasa gawain ka ng Diyos, huwag kang papayag. Kasi honoring to, huwag kang papayag. Hindi ka man lang nakapagpatotoo kay God. Yung buhay mo nga nung araw na yon, pagpapasalamat kay Lord. Paano sabihin mo, nagpapasalamat po ako kay Lord, buhay ako ngayon. Hindi ko maididilat ang mata ko sa umaga kung wala kay Lord. Thank you, God. Amen. Amen. When was the last time you testified the goodness of God? Grab every opportunity. Hindi mo kinakailangan ng stage, hindi mo kinakailangan ng pulpit. Even kapag kayo ay nagkikita-kita ng mga ka-covenant group mo, kapatid sa Panginoon, kapamilya ninyo, may reunion kayo, nag-meet kayo ng mga classmate mo, sa office mo, testify the goodness of God. Amen. Ang tawag dyan, honoring. Honor God with your lips. Itinataas mo ang Panginoon. Ipinapahayag mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Another way to honor God is to honor God with your heart. First, we need to honor God with our lips. Pero napakahalaga, dahil ito ay connected, na ang lumalabas sa ating mga bibig ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Ang sabi ng Proverbs chapter 5 verse 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Sa iyong puso, ay may pagkilala ka sa Diyos, because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen. Magiging madali sa atin, magiging madali yung pagkilala sa Diyos, yung parangal sa Diyos, yung honoring with our lips. It will be easier kung una sa lahat, you will honor God in your heart. Merong pagkilala sa Panginoon ng buong puso. Ang sabi ng Isaiah chapter 29 verse 13, the Lord says, these people worship me with their mouths. May mga tao daw na mariringgan mo ng pagsamba sa Diyos. Meron. And honor them and honor me with their lips. Look at this. But their hearts are far from me. Ito ay another side
ng honoring. Na hindi lang yung lumalabas sa ating mga bibig, pero saan ba ito nanggagaling? Ano ba yung pinaguhugutan ng lumalabas sa ating mga bibig? Ito ba ay pakitang tao lang natin? May mga ibang nakaririnig, kaya positive ang lumalabas? O buong puso natin itong sinasabi? Sabi dito, but their hearts are far from me, and their worship of me is based on rules made by humans. So it's very important to speak positive words, to testify, pero napakahalaga na ito ay nanggagaling sa ating mga puso. Amen? That is why we really need to fill our minds, to fill our hearts with the Word of God. At napakahalaga, now we spend more time with God. Because the more we spend time with God, the more we spend time with the Word of God, ito ang matatanggap natin. Ito ang papasok sa ating mga isipan at sa ating mga puso. And one day, yan ang lalabas sa ating mga bibig at magtutulak sa atin sa mga ginagawa natin. It is very important to spend time with the Word of God, to spend time in the presence of God upang mapuspos ang ating puso. Because garbage in, garbage out. Hindi po pwedeng merong punong-puno ng yung puso punong-puno ng pagsamba. Sandali, saan ka kumuha? Paano napuspos, napuno ng pagsamba, ng pag-ibig sa Diyos? Paano napuno ng pananampalataya ang iyong puso? Mangyayari lamang yan kung pinupuspos natin ang ating puso ng mga salita ng Diyos and we spend more time in the presence of God. Do not underestimate, mga kapatid sa Panginoon, yung ating ginagawang araw-araw na devotion. Akala mo walang nangyayari, pero nililinis ka ni Lord, pinupuspos ng Panginoon ang puso mo. Binabago tayo ng Panginoon patuloy. Amen. We spend time in prayer. We spend more time in the presence. May ginagawa ang Panginoon sa'yo. And marirealize mo, unti-unti mo, magkakaroon ka ng realization na meron ka ng ibang galaw, may iba nang lumalabas sa iyong bibig. Bakit? Kasi yan ay nagmumula sa kaibuturan ng iyong puso. But if you spend more time, what the world can offer, yung kayang ibigay ng sanlibutan, sa Netflix, hindi ko po sinasabing masama. Pero diyan ka kumukuha ng ilalagay mo, laman ng iyong puso. Na social media at kung ano-ano pa, yan din ang lalabas sa iyong bibig. Amen? Yan din ang magtutulak sa iyo sa iyong mga actions. That is why discipline is very, very important. Number 3, at dito na po ako magtatapos sa pangatlo at itutuloy po natin ito. Ito po ay 5 na paraan, no? Hindi naman po 50 ways. Honor God with your body. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Your body. Our body is the temple of the Holy Spirit. Sabihan mo nga ngayong katabi. Kapatid, kalabitin mo, kapatid. Your body is the temple of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, ang pangako ng Panginoon, He will be with us and He will be in us. Pananahanan tayo ang ating katawan ng banal na Espiritu. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, if you believe, you will do what I've been doing. And you will even do greater things. Because I am going to the Father. At pag ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta na sa Ama, bababa ang Parakletos, ang Holy Spirit, sasamahan niya tayo at mananahan siya sa atin. Our bodies are the temple
of the Holy Spirit. Ang sabi nito, who is in you, whom you have received from God. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Sabihan mo nga ang iyong katabi sa kaliwa at kanan, honor God with your body. Kasi ang buhay natin, ang katawan na meron tayo, ay hindi natin pagmamayari. We are just stewards. We are just managers. We are talking about honoring God. Amen. We need to honor God with our lips. We need to honor God with our hearts. But we need to honor God with our bodies. Take care of your body. Get in shape. Akala natin yung pag gusto natin maging physically fit para sa atin yan. No. Kailangan magkaroon tayo ng tamang pananaw. Pag tayo ay nagiging physically fit, we are honoring God. Alam natin pinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Kung ipapahiram sa inyo ni MJ, yung kanyang kotse, ano ba yung kotse mo? Ha? Expander. Kung ipapahiram sa inyo ni MJ, yung kanyang expander, pagkatapos pagbalik sa kanya, puro gas-gas, may mga dents, madumi, hindi na pala na car wash, at maging yung mga maintenance, hindi nagagawa, sasama ang loob ni MJ. Ang katawan natin, hindi natin pagmamayari. Pahiram yan ni Lord. At tinitignan ng Panginoon kung paano mo siya ino-honor sa pamamagitan ng iyong katawan. Tignan mo nga ang katawan mo ngayon. Na-honor ba si God? Ang ibig sabihin, mga kapatid, tignan niyo po ako. We really need to take care of our bodies. Because your body is the temple of the Holy Spirit. Amen. Because the better shape you are in, the more energy you'll have, the more God can use you. Hindi mo masasabing, Lord, meron po ako ngayong anong tawag doon? Rayuma, may arthritis, may gout po ako. Wag muna po ngayon. Next week na lang. Hindi tayo magamit ng Panginoon full blast. He doesn't just want you to have a pure heart. He wants your body to be in shape so He can use you more effectively. Amen. Amen. Dapat, kung talagang seryoso tayo sa honoring, itong month of November, mababago ang waistline mo. Amen? How to take care of your body? Mabilis na mabilis lang po ito. Ito, mga practical na. Bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw na nga. Number 1, proper diet. Sasabihin mo, I honor God, panay ang kain mo ng maruya. Maruya, ano ba yan? Nakakahiya kay Lord. Pinahiram sa atin yung buhay na ito, yung katawan na ito, pero hindi natin iniingatan kung ano ang pumapasok sa ating mga bibig at sa ating katawan. Proper diet. Amen. Anong ibig sabihin ng proper diet? Maraming mga modernong pag-aaral,
mga kapatid sa Panginoon, na upang maging malusog ang ating pangangatawan, kinakailangan magtatanggal na tayo ng mga sugar. Tingnan niyo po ako mabuti. Hindi lahat ng sugar matamis. Mga nagsabi, and then nagbawas na ako ng sugar, tinanggal ko na lahat ng matatamis. Hindi lahat ng sugar matamis. Anong example ng sugar na hindi matamis? Kanin. Aralin po ninyo, pag kumain ka ng kanin, kahit meron niyang sabaw ng adobo, maalat na. Pero pag ninuya mo na yan, matamis na yan. Hindi ba? So, ang ibig sabihin, iiwasan na natin yan. Hindi ibig sabihin naman na totally ay tatanggalin mo na yan sa buhay mo. No. Pero hindi po pwedeng sobra-sobra tayong kumain. Kung kumain ka ng kanin, only rice. Kaya nga pinag-uusapan natin is proper diet. Hindi po pwedeng sobrang alat, puro maaalat, puro matatamis, puro matataba. Hindi po pwedeng ganon. We need proper diet. The quality and the quantity of foods that we intake. Ang ibig lang sabihin yan, magiging conscious tayo sa mga kakainin natin because we honor God. Every time, kaya nga ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Amen? Number 2, always fill your emotional bucket. Always fill your emotional bucket. Lahat po tayo, may mga emotional bucket tayo, kung kaya't may mga tao na nagkakaroon ng problem, ng mga tinatawag na mental problem, emotional problem, because they do not know how to fill their emotional bucket. Ang ibig sabihin niyan, may mga pagkakataon na we need to rest. May mga pagkakataon na we need recreation. At itong recreation na ito, pipiliin natin yung nag-feel ng ating emotional bucket. May mga tao na na-feel ang kanilang emotional bucket pag sila ay naglalakad-lakad lang. Kapag sila ay nasa nature, kapag sila ay nasa tabing dagat, pag sila ay nakikipag-usap sa mga kaibigan, sa mga kapatiran, always fill your emotional bucket. Hindi yan palaging puno. Because of daily challenges in life, stress, and life is stressful in the modern time. We need to fill our emotional bucket. Number 3, you need to drink plenty of water. 8 glasses or more. Intentional. Sige, sino dito, binibilang mo talaga? Because you want to be aware. Because this, parang ano yan, parang gasolina, parang tubig, parang langis ng sasakyan, may gauge, tinitignan mo, hindi po pwedeng bababa, maapektuhan yung sasakyan. Ganon din ang katawan natin. Kinakailangan ay minomonitor natin ang ating water intake, especially during summer. Number 4, enough sleep. Kaya nga, ginagrab natin lahat ng pagkakataon na tayo ay matutulog ng tamang bilang ng pagtulog. 8 hours.
May mga nagsasabi, ako, Bishop, 5 oras, okay na ako. Okay ka na. Pero meron na yung magbabackfire sa iyo yan later on. 4 hours, okay na yon, okay yan. Pero one day, magbabackfire sa iyo yan. Kasi nakadesign ang katawan natin na merong oras talaga ng pagtulog. Amen? Sino dito, you want to honor God with your body? Kailangan ng discipline. Ang pinakahuli, regular exercise. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, nakakapag-exercise ka pa ba? Not just exercise, but regular exercise. Number 1, we need to honor God with our lips. We need to honor God with our hearts. And we need to honor God with our body. Ang dami nating mga dapat ayusin sa mga buhay natin if we want to worship God. Amen? Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Diyos. I want you to close your eyes. Let us close our eyes right now. Naniniwala po ako, one way or another, sa mga pinag-usapan pa lang natin sa umagang ito, to honor God with our lips, to honor God with our hearts, to honor God with our bodies. Alam ko po na nagkaroon tayo ng mga pagkukulang. Nagkaroon tayo ng pagkakasala sa Diyos. Hindi tayo naging mabuting katiwala ng ating Panginoon. May mga pagkakataon, hindi tayo naging aware sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Hindi natin intentionally kinokontrol ang mga lumalabas sa ating mga bibig, ang laman ng ating puso, ang mga pumapasok sa ating isipan. May mga pagkakataon, we entertain negative things in our lives. We spend time with negative people. Nagkaroon tayo ng mga pagkakamali, pagkukulang, kasalanan sa ating Diyos. O nagkaroon ng pagkakataon na abuse natin ang ating mga katawan. Hindi tayo naging intentional na alagaan ang katawan na pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Dahil kung hindi natin siya na-honor, nadi-dishonor natin siya. But our God is a forgiving God. Our God is a compassionate, merciful God. At sa ating paglapit sa Panginoon sa umagang ito, ng buong puso, with all sincerity, the Lord will release His forgiveness. He will forgive us. But I want you to hear the voice of the Spirit telling you, go and sin no more. His grace is available. His dunamis power, the dunamis power of the Holy Spirit is available upang magawa natin ang pinagagawa ni Lord. And this morning, let us make a decision to spend more time in the Word of God, to spend more time in the presence of God. Let us honor Him. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong pong mga salita. Thank you, God. Thank you for your Word. Thank you for the reminders, oh God. And thank you for your presence in our midst. Thank you for the forgiveness, oh Lord. Thank you for restoring us. Thank you for another chance. And thank you for the power that is available to us
to live a life that will honor you, that will glorify you. We worship you alone. All of this we pray in Jesus Christ's name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.